Hindi ako nawala sa buhay niya dahil kulang ako. Nawala ako dahil sobra akong nagmahal sa taong hindi marunong magpahalaga. Kapatid, kung narinig mo yang linyang yan at parang kumurot ang puso mo, huminga ka muna. Huwag kang mag-scroll. Kasi ang video na to, hindi para sa mga lalaking gustong maging player. Hindi rin para sa mga lalaking naghahanap ng paraan para pabalikin ang babaeng umalis. Ang video na to ay para sa mga lalaking pagod na. Pagod na sa pagiging mabait pero boring. Pagod na sa pagiging option lang. Pagod na sa pagbibigay ng lahat pero hindi pa rin sapat. Pagod na sa pag-text ng good morning araw-araw pero wala namang sumasagot ng maayos. At higit sa lahat, pagod ka na sa pagtatanong sa sarili mo ng bakit ako? Bakit ako yung laging iniiwan? Bakit ako yung laging nakakalimutan? Kapatid, may sasabihin ako sa'yo at baka hindi mo gusto sa una. Ang dahilan kung bakit ka nakakalimutan ng mga babae ay hindi dahil pangit ka, hindi dahil mahirap ka, at hindi dahil hindi ka romantiko. Ang dahilan ay dahil naramdaman nila na nawala ka sa sarili mo para lang mahalin ka nila. At ngayong araw, ituturo ko sa iyo ang stoic secret ng mga lalaking hindi makakalimutan. Hindi yung lalaking gwapo, hindi yung lalaking mayaman, kundi yung lalaking kahit umalis na sa buhay ng babae, ay nag-iiwan ng gabi kung saan hindi siya makatulog. Nakatitig sa kisame at iniisip, bakit ko ba pinakawalan yon? Sa loob ng susunod na minuto, ibabahagi ko sa iyo ang mga prinsipyo ni na Marcus Aurelius, Epictetus, at Seneca, mga stoic philosophers na libu-libong taon nang patay, pero ang mga aral nila ang tangi mong sandata. Ngayon para maging lalaking hindi malilimutan. Hindi dahil nagmamakaawa ka na maalala ka, kundi dahil naging totoo ka sa sarili mo, at yun ang pinakamalaking kabaligtaran ng mundong puro kaartehan at drama. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Tingnan natin ang isang eksena. Tignan mo kung parang nakita mo na to sa sariling buhay mo. May isang lalaki, simpleng tao, may trabaho, may pangarap. Nung nakilala niya yung babae para siyang binuhay muli. Yung tipong pagdilat niya sa umaga, unang iniisip ay kung kumain na ba yung babae. Pagtulog niya sa gabi, huling tinitignan ay kung nag-reply na ba. Binigay niya lahat. Sobra pa nga eh. Pagkasweldo. Unang iniisip kung anong regalo. Pag may libreng oras, punta agad sa bahay ng babae para tulungan sa kahit ano. Pag may problema yung babae, iniiwan niya lahat ng gagawin para makinig. Kahit na minsan, yung sarili niyang problema walang nakakaalam. Walang nagtatanong. Sa isip niya, basta mahal ko siya, sapat na yon. Pero dumating yung araw. Yung araw na natutunan mo rin kung paano masaktan. Yung kailangan natin mag-usap. Yung hindi naman dahil sa'yo. Yung kulang lang sa feelings. Yung sana magkaibigan tayo. And alam mo yung pinakamasakit? Hindi yung mga linya. Yung tingin. Yung tingin na parang tinitignan ka na parang estrangero. Kahit kahapon lang, ikaw ang buong mundo niya. Lumipas ang buwan. Lumipas ang taon. Nakita mo siya online. May bago na. At hindi lang basta bago, yung tipong lalaking bago lang nakilala, pero binigay ang lahat na hindi mo naibigay sa 2 taong pagmamahalan ninyo, at doon nabasag ang mundo mo. Bakit? Bakit ako nakalimutan niya agad? Parang wala lang lahat ng ginawa ko? Parang wala lang yung mga gabing hindi ako natulog para lang makausap siya? Parang wala lang yung pag-iipon ko para sa birthday niya? Parang wala lang lahat? Kapatid, yan ang problema. At hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong lalaki sa mundong to ang dumaan dyan. Dadaan pa dyan. At kung hindi mo aayusin ngayon, dadaan ka uli dyan, paulit-ulit, sa iba't ibang pangalan ng babae. Pero iisa lang ang masakit na wakas. Ano ba talaga ang pinagmumulan nito? Sinasabi ni Epictetus, ang stoic philosopher na dating alipin, na hindi ang mga pangyayari ang nakakasakit sa tao, kundi ang kahulugang ibinibigay natin sa mga pangyayari. Ibig sabihin, kapatid, hindi ang pag-alis ng babae ang sumisira sa iyo. Ang sumisira sa iyo ay ang kahulugang binibigay mo dito. Kulang ako, hindi ako sapat, walang nagmamahal sa akin. Pero ang totoo, ang lalim ng problema ay ito. Naging dependent ka sa pagmamahal niya para maging okay ka. Ginawa mong Diyos yung babae. Ginawa mong buong buhay yung relasyon. Kaya nung umalis siya, parang namatay ka. Kasi sa isip mo, siya na ang buong buhay mo. At ito ang unang aral ng Stoicism na kailangan mong marinig ngayon.
Ang lalaking ginagawang buong mundo ang isang babae ay tiyak na mawawala sa mundong yon kasi walang babae ang marunong magmahal sa lalaking walang sariling mundo. Pakiulit natin yan, huwag kang magmadali. Walang babae ang marunong magmahal sa lalaking walang sariling mundo. At alam mo yung mas masakit pa? Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, paulit-ulit mong ginagawa sa sarili mo. Ilang babae na ba? Ilang beses ka na nagbigay ng buong puso para lang ibalik sa'yo na basag? Ilang araw na ba ang sinayang mo sa katatanong kung bakit ka iniwan? Ilang gabi ka nang natutulog nang naglalaro sa utak mo ang mga what if? What if hindi ko siya pinagalitan nung araw na yon? What if mas maaga ako nag-propose? What if hindi ako nag-overtime kahit minsan? What if mas gwapo ako? What if mayaman ako? Pero ang what if ay kalaban mo, kapatid. Ang what if ay kulto ng pagsisisi. At habang umiikot ka sa loob ng kulto na to, tinatapakan mo yung pinakaimportanting bagay sa mundo, yung presenteng sandali. Sabi ni Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma at isa sa pinakadakilang Stoic, huwag sayangin ang buong buhay mo sa pag-iisip tungkol sa iba. Malalaman mo na lang na sayang na. Pansinin mo, kapatid, ilang oras na ba sa isang araw ang iniisip mo siya? 10 oras? 12? 16? At paano naman yung mga bagay na dapat mong pagkukulan ng pansin? Yung pangarap mong magkaroon ng sariling bahay, nakapos. Yung gustong pag-aralan mong skill, nakapos. Yung katawan mong nagsisimula ng lumaki, nakapos. Yung pagiging masaya ng magulang mo na gusto lang makitang tumagumpay ka, nakapos. Ang buong buhay mo nakapos. Lahat para sa taong hindi ka na binabalik-balikan. At ito yung mas masakit na bahagi, kapatid. Handa ka ba? Habang umiiyak ka sa sulok ng kwarto, habang inastok mo ang social media niya, habang binabalik-balik mo ang mga lumang chat ninyo, siya, maayos lang, tumatawa kasama ng bago niyang mundo, kumakain ng masarap na pagkain, nagse-selfie, nabubuhay. Oh, masakit, pero totoo. At alam mo ang bakit siya naka-move on agad. Hindi dahil mahina yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi dahil masama siyang tao. Ang dahilan ay simple, dahil may sarili siyang buhay bago ka dumating at may sarili siyang buhay pagkaalis mo. Ikaw, kapatid, wala ka ng ibang buhay kundi ang buhay na pinagsaluhan ninyo. At nung kinuha niya yon, parang kinuha niya din ang pagiging tao mo. Kaya mo ba kayang tignan sa salamin ng sarili mo ngayon at sabihing, eto yung lalaking gusto kong maging? O nahihiya ka? Natatakot ka? Yung katawan mong hindi nakilala dahil puro inom lang at sigarilyo na ginagawa para makalimutan siya. Yung utak mong lumilinaw lang pag may usapang tungkol sa kanya. Yung pusong natakot nang magbukas muli dahil ayaw mong masaktan uli. Sabi ni Seneca sa mga liham niya, habang ipinagpapaliban natin ang pamumuhay, lumilipas ang buhay. Ang bawat araw na ginugugol mo sa kababad sa bintana, sa kakatitig sa telepono, sa kaiinom, sa kaiiyak, araw yun na hindi nababalik. At ang ironic, yung mga araw na to, yung dapat araw na pinagtitibay mo ang sarili mo, yung mga araw mismo na ginagawa mong mas mahina ka pa, habang mas matagal kang nakakabit sa nakaraan, mas lumalayo ka sa taong nararapat maging yan. At alam mo ba kung bakit masakit tuwing nakikita mo siyang may iba na? Hindi dahil nag-move on siya ng mabilis, hindi dahil pinalitan ka niya agad. Ang talagang masakit ay ito, nakikita mo sa bagong lalaking yun ang mga bagay na sana naging ikaw. Kung hindi ka natakot, kung hindi ka nagpakaliit, yung bagong lalaki, kahit hindi kasing bait mo, tumatayo kapag kailangan. Hindi nagpapakapasaway, pero hindi rin nagpapakaduwag. May sariling opinyon, may sariling direksyon. Hindi naghahanap ng pag-apruba sa kanya, at yun yung mga katangiang pwede mong magkaroon. Pwede mong matutunan, pwede mong isabuhay. Pero piniling hindi. Dahil naging sanay ka na sa pagiging tahimik at mabait, akala mo yun ang hinahanap. Pag nilayan mo ito, kapatid, hindi kagandahang asal ang kulang sa'yo. Kung lalakihan ang kulang sa'yo, may pagkakaiba yon. Ang kagandahang asal ay ang pag-alala sa kagandahan ng iba. Ang kung lalakihan ay ang pagkakaroon ng tindig, yung tindig na hindi yumuyuko sa kahit na anong hangin ng emosyon. Yung tindig na kahit umiyak, hindi namamatay. Yung tindig na kahit natumba, bumabangon na parang wala lang.
Kapag nakita mo ang sarili mong laging umiiyak sa gabi, laging humihingi ng pansin, laging nagpapaliwanag ng sarili, kapatid, hindi ka masamang tao. Pero sinisimulan mong kalimutan ang sarili mo. At yun ang pinakamasakit na aspeto ng kahit anong breakup. Hindi yung pag-alis ng iba, kundi yung pag-alis mo sa sarili mo. At ito yung pinakamatinding sampal. Pakinggan mo to. Yung mga babaeng pinakamahirap makalimutan ka, hindi yung mga binigyan mo ng pinakamaraming regalo. Hindi yung mga laging sinusundo mo. Hindi yung mga pinanindigan mo sa lahat ng bagay. Yung pinakamahirap makalimutan ka ay yung mga hindi mo sinubaybayan. Yung lalaking may sariling direksyon, sariling pangarap, sariling mundo. Yung hindi nagmakaawa, hindi nagulit ng tanong, hindi naghintay ng mensahe. Kasi yung lalaking nawawala sa sarili niyang layunin, nawawala rin sa kwento ng sino mang babae. Ngayon kapatid, huminga ka. Kasi ang susunod na sasabihin ko ay dapat mong isulat sa puso mo. Handa ka na ba? Ang stoic secret ng mga lalaking hindi makakalimutan ng mga babae ay hindi tungkol sa pag-akit sa babae. Pakiulit natin. Hindi tungkol sa pag-akit sa babae, kundi tungkol sa pagiging lalaki na kahit walang babae, kumpleto pa rin. At kapag sa duwaga, ito lang ang uri ng lalaki na talagang napupuntahan ng totoong pagmamahal. Mayroong 4 na stoic virtues na ituturo ko sa iyo ngayon. 4 na haligi. Kung maisa sa buhay mo ito, hindi mo na kailangang maghanap ng pagmamahal. Ikaw mismo ang magiging uri ng lalaking hinahanap. Unang haligi, wisdom, karunungan, ang kilalanin ang sarili. Sabi ni Epictetus, ang tunay na edukasyon ay matuto kung paano manirahan sa iyong sariling isipan at maging kontento dito. Kapatid, ilang oras ka na namang ginugol sa pag-alam kung sino siya. Pero hindi mo alam kung sino ka. Alam mo ba ang sarili mong values? Ang mga bagay na ipaglalaban mo kahit ano ang mangyari? Alam mo ba ang purpose mo sa buhay? Ang kontribusyon mong gustong iwan sa mundo? Alam mo ba kung anong uri ng lalaki ang gusto mong maging sa edad 40, 50, 60? Kung hindi mo masagot ito, kapatid, hindi kasalanan ng babae na hindi kanya nakilala. Hindi mo pa nga kilala ang sarili mo. Paano pa kaya siya makakakilala sa iyo? Ang una mong misyon, maglaan ng oras araw-araw para sa sarili mo. Sulatan mo, basahin mo, tahimik kang umupo. Kilalanin ang sarili mo bilang isang nag-iisang tao, hindi bilang boyfriend ni ganito o husband ni ganon. Kilalanin mo ang lalaki sa loob ng balat mo. Kasi kung hindi mo yang gagawin, hahanap ka lang ng ibang tao para magsabi sa'yo kung sino ka, at walang tao sa mundong to ang may karapatang magsabi niyan. Ikaw lang. Pangalawang haligi, courage, tapang. Ang pagiging matatag sa gitna ng sakit. Sabi ni Seneca, hindi dahil mahirap kaya hindi natin kaya. Dahil hindi natin kaya kaya mahirap. Ang tapang, kapatid, ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang pag-akyat sa bundok kahit alam mong baka bumagsak ka. Natatakot kang magbukas muli ng puso? Yun ay normal. Pero ang duwag, nananatili sa takot. Ang matapang, kumikilos kahit takot. Natatakot kang mag-isa? Normal din yun. Pero mahalaga mong matutunan, hindi lahat ng pag-iisa ay kalungkutan. May mga pag-iisa na pagkain ng kaluluwa. Oras na ginagamit para humilom, para magplano, para mag-ayos. Ito ang panawagan ng tapang sa iyo ngayon. Tumayo ka, literal. Kahit saan ka nakaupo ngayon, tumayo ka, huminga ka at sabihin sa salamin, hindi ako matatapos sa kwentong to. Ang kwento ko, panibagong simula pa lang. Ang tapang din ay ang pag-amin sa sarili mo ng mga bagay na ayaw mong aminin. Matigas ang ulo ko kaya hindi ko siya pinakinggan dati. Natakot ako kaya hindi ako nagsalita nung kailangan. May mga beses na hindi ko siya tinrato ng maayos. Kulang ako sa tiwala sa sarili, kaya nagpapakumbaba ako sa hindi dapat. Kapag naamin mo to, kapatid, hindi ka masisira. Malalakasan ka. Kasi yung mga bagay na nakabaon sa dibdib mo na hindi mo tinitignan, yun ang pumapatay sa'yo. Hindi ang sakit, kundi ang hindi pag-amin ng sakit. Pangatlong haligi, justice ang katarungan. Maging patas lalo na sa sarili, sabi ni Marcus Aurelius. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng taong nanakit sa'yo. Ilang beses mo na ba ginawang kontrabida ang sarili mo sa kwentong to? Ako lang naman ang may kasalanan. Dapat na intindihan ko siya. Hindi ko siya sinyorap sapat. Kapatid, stop. Kung tunay kang makatarungan, dapat patas ka rin sa sarili mo. Totoo. May mga bagay kang dapat ayusin. Pero hindi ibig sabihin, ikaw lang ang may sala.
Ang relasyon ay dalawang tao. Ang pag-ibig ay dalawang puso. At kung wala na siya, hindi dahil hindi ka sapat, dahil hindi kayo nag-aangkop sa bawat isa. Yung justice sa Stoic ay yung pagbibigay ng tamang bigat sa tamang bagay. Hindi makatarungang isisi mo sa sarili mo ang lahat. Hindi makatarungang ipagkait mo sa sarili mo ang pagmamahal mo dahil may umalis sa'yo. Hindi makatarungan na ikulong mo ang puso mo dahil may isang taong hindi marunong mag-ingat nito. At higit sa lahat, ito ang pinakamabigat. Hindi makatarungan na gumanti ka sa babaeng pumasok lang sa buhay mo pagkatapos nung umalis. Huwag mong ilipat ang sakit sa iba. Huwag kang magiging dahilan ng pagsasara ng puso ng ibang kaluluwa, maging patas. Sa sarili, sa iba, at lalo na sa iyong hinaharap. Pang-apat na haligi. Temperance, disiplina at pagtitimpi. Ang pinakamalakas na pag-akit, at ito na kapatid, ang haligi na siguro ang pinakamalakas at pinakamahirap. Sabi ni Epictetus, walang tao ang malaya kung hindi niya nakokontrol ang sarili, ang disiplina ang sikreto. Yun ang isa sa pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi mo malilimutan ang ilang lalaki. Hindi dahil gwapo sila o mayaman, kundi dahil may kontrol sila sa sarili nila. Ang lalaking nakakontrol sa sarili, hindi nagte-text agad pag nalungkot, hindi umiinom hanggang mahimatay, hindi nag-overthink hanggang magkasakit ng bituka, hindi tumatawag pag madaling araw para magmakaawa, hindi nang huhula sa social media ng iba. Ang lalaking ito may hawak sa sarili niyang emosyon. At nakakatakot yun sa isang babae. Sa magandang paraan, kasi karamihan ng lalaki, sa unang sakit pa lang, nagpapakaawa na. Nagiinom, nag-a-axis, nag-uupo sa kwento. Pero yung lalaking sa pangalawang beses na pinabilis mong magpulso ay, kahit sumasakit, patuloy pa ring gumigising ng 5 a.m., patuloy pa ring nagba-gym, patuloy pa ring nagbabasa, patuloy pa ring pumapasok sa trabaho ng maayos. Yun ang lalaking hindi nila makakalimutan. Kasi yung lalaking yon, hindi umaasa sa pagmamahal nila para maging kompleto. Ang pagmamahal nila ay dagdag lang, hindi sanhi ng kanyang kaligayahan. Yun kapatid ang pinakamakapangyarihang anyo ng pagkalalaki. At tandaan mo, ang temperance ay hindi pagtanggi ng emosyon. Hindi yung pagpipigil na parang batong walang damdamin. Kasi ang lalaking ganoon, mas masama pa. Yung bulkan na tila patay, pero sumasabog sa mga hindi inaasahang sandali. Yun ang mapanganib. Ang tunay na temperance kapatid ay ang pagkilala sa emosyon. Pag-aral kung ano ang sinasabi nito. Pagtimbang kung ito ba ay dapat kumilos o dapat pagmasdan lang. At pagpapakita ng reaksyon ng may karunungan, hindi ng may pag-impulso. Halimbawa, nalungkot ka. Sa halip na mag-text agad na upo ka, tinanong mo ang sarili, bakit ako nalulungkot? Ano ba talaga ang punot dulo nito? Totoo bang ito ay dahil sa kanya? O mayroong mas malalim na kahungkagan sa loob ko na inaasa ko sa kanya na punuin? Kapag naabot mo ang lalim na yun kapatid, hindi mo na kailangang mag-text, hindi mo na kailangang manghingi. Sapat na ang pagkilala. Sapat na ang pagpapatawad sa sarili. Sapat na ang tahimik na pagpapatuloy sa araw. At sa huli, ang tatlo pang haligi, wisdom, courage, justice, lahat sila ay natutupad lamang dahil sa temperance. Dahil kahit gaano ka man magtataglay ng karunungan, kung wala kang kontrol babagsak ka. Kahit gaano katapang, kung mainitin ang ulo, magwawasak ka. Kahit gaano ka makatarungan, kung walang timpi sisira ka sa mga panig. Ang disiplina ang kinasasagutan ng buong pagkatao mo. At yung disiplina na yon kapatid, ay hindi lumaki sa isang araw. Naghuhugas ito ng paunti-unti, isang araw, isang desisyon, isang tangalin ng oras na ikaw lamang at ang sarili mo. Ngayon tignan natin ang apat sa magkakasama. Ang lalaking may wisdom, alam kung sino siya. Ang lalaking may courage, kumikilos kahit takot. Ang lalaking may justice, patas sa sarili at sa iba. Ang lalaking may temperance, hawak ang sarili niyang emosyon. Ito yung tao na, kapag umalis sa buhay ng isang babae, mapapatigil siya sa gitna ng gabi. Nakatingin sa kisame. At maiisip niya, bakit ba anyway pinakawalan ko yon? Bakit ba? Ano nga bang naging problema? At hindi na niya mahahanap ang sagot kasi walang problema dun sa lalaki. Ang tanging problema ay kumpleto siya kahit wala ang babae. At kadalasan, yun pala ang gusto ng puso pero hindi alam ng utak. Pakinggan mo ito, dalawang eksena. Parehong lalaki, iba lang ang landas.
Unang eksena. May isang lalaking 27 anyos. Umalis ang babae niya. 3 taong pagmamahalan nagwakas sa simpleng hindi na kita mahal. Nung gabing yon hindi siya nakatulog. Kinaumagahan tumawag pa rin sa trabaho sabing may sakit. Buong araw na nakahiga. Hindi kumain. Puro tingin sa phone. Ina-refresh ang profile ng babae. Baka magbago ng status. Baka mag-post na nagsisisi. Sumunod na araw ganun din. At yung sumunod. At yung sumunod pa. Nakailang linggo. Umabsent sa trabaho hanggang natanggal. Wala na siyang pera. Kaya bumalik sa mga magulang. Umiinom tuwing gabi kasama ng mga tropang hinding-hindi naman nakakaintindi pero nagpapainom lang din para may kasama sila. 1 taon ang dumaan. Nakita niya ang babae sa isang mall, may bago na. Masaya. Ang lalaki, payat na, malalim na ang mga mata, amoy sigarilyo, hindi nakakapagtrabaho. Nakatingin sila sa isa't isa. Ang babae nag-smile ng maikli. Formalidad lang, walang kurot, walang pag-aalinlangan. Para bang tinitignan niya ang kapitbahay niya na hindi niya gaanong kilala at doon naintindihan ng lalaki, hindi siya nalimutan. Mas masakit pa yon, hindi siya naalala. Dahil nung umalis ang babae, lumipat ang babae sa bagong kabanata. Ang lalaki lang ang nanatili sa lumang pahina. Pangalawang eksena. Iba't ibang senaryo. Parehong lalaki, parehong edad, parehong breakup, parehong hindi na kita mahal. Pero sa unang gabi, umiyak. Pero pinayagan niya ang sarili. Hindi niya tinakasan ng sakit. Binalot siya ng unan at pinagmasdan ng kisame. At sabi niya sa sarili, okay, masakit. Dadaan rin to. Kinaumagahan. Gumising sa karaniwang oras. Pumasok sa trabaho. Hindi siya nag-act na okay. Nagpaalam sa boss na may pinagdadaanan pero gagawin ang trabaho. At ginawa niya. Sa gabi, sa halip na uminom, naglakad sa parke. 30 minuto lang. Tapos bumalik sa bahay kumain ng tamang pagkain, natulog ng 10 p.m. May mga gabing umiyak, mahigpit. Pero hindi niya hinayaang maging pattern yun. Naglagay siya ng boundary sa sarili. 3 buwan, payagan kong huminga ako. Pagkatapos, sakit na lang na alaala. Sa loob ng 3 buwang yon, nagsimula siya sa gym. Hindi para sa babae, para sa sarili. Nagbasa ng libro. Meditations ni Marcus Aurelius, Letters from a Stoic ni Seneca, natutong magluto. Mga simpleng ulam na dati ay siya lang ang naghahanda. Nag-online course ng bagong skill. Natuto pa ng kaunti tungkol sa investments. Bumisita sa mga magulang ng mas madalas. Nag-apply sa mas magandang trabaho, natanggap. Nung may mga gabing natawag ang mga tropa para mag-inuman, pumupunta, pero hindi naglalasing. Alam niyang may mas importanteng bagay siyang pinaglalaban. Ang sarili niya. 1 taon. Sa isang mall, parehong sitwasyon, nagkasalubong. Ang babae, nagulat. Tingin niya parang iba. Mas matangkad ang dating. Mas lalim ang mga mata. May tahimik na presensya na hindi dati meron. Tumigil ang babae. Nagulumihanan, gusto mag-hike, pero ang lalaki sumilip lang. Nag-nod. At naglakad lang. Walang galit, walang sama ng loob, walang edi sana. Basta hindi niya na kailangan pang pagkukulan ng oras. Sa gabing yon, nasa bahay na ang lalaki. Tahimik, nagkape, nagbabasa. Walang pangyayari sa kanyang puso. Parang kumain lang ng ulam, nalasahan na langhap tapos na. Pero sa gabing yun din, sa ibang kwarto ng ibang bahay, ang babae ay hindi makatulog. Naka-open sa telepono ang lumang album nila. Binabasa ang mga lumang text, iniisip, bakit ko pinakawalan yun? Yun pala siya. Sa pagkawalay, dun siya naging lalaki. Pero huli na. Tinapon niya na ang susi. At kahit gustong balikan, alam niyang ang lalaking dating tinutulog niya sa tabi ay may sariling buhay na ngayon, sariling mundo. At wala na siyang lugar doon. Bukod pa dyan, pakinggan mo to, kapatid. Nung lumipas pa ang ilang buwan, may nag-try mag-message sa lalaki. Hindi ko sasabihin kung sino. Alam mo na. Basta yung message, kamusta ka na? Miss ko na yung mga pag-usap natin. Pwede ba tayong magkausap ulit? Tignan mo na. Yung babaeng pumatay ng puso mo dati lumilingon na ngayon. Pero ang lalaki, hindi nagalit. Hindi na nagagalit. Hindi rin gumagalaw sa tuwa. Binasa niya ang message. Inisip ng ilang segundo. Sa katahimik na sumagot. Maayos naman ako. Salamat sa pag-aalaala. Pero naisip ko, mas mabuti siguro kung hindi na tayo nagkakausap. Wala namang masama.
Masaya ako sa buhay ko ngayon. Ingat ka. Tapos binura niya ang chat. Hindi nag-screenshot para ipagyabang sa tropa. Hindi nag-share sa social media. Hindi rin umiyak. Kasi kapatid, yung lalaking matatag, hindi na hinahanap ang naging sakit niya para kumpirmahin ang sarili. Kumpleto na siya bago pa siya magtanong. At yun ang pinakadakilang paghihiganti. Ang hindi makapagbigay ng mas malaking lugar sa buhay mo doon sa nang iwan. Kapatid, dalawang eksena. Parehong simula. Magkaibang wakas. Anong pipiliin mo para sa buhay mo? Kapatid, narito ka na sa parte ng video kung saan pinapili ka niya. Hindi ko kailangang pilitin ka. Hindi ko kailangang sabihin sa'yo kung ano ang gagawin. Ang tanging sasabihin ko sa'yo ay ito. Alam mo na sa loob mo ngayon kung ano ang tama. Kung tunay kang lalaki, hindi mo na kailangan ng sermon. Kailangan mo lang ng paalala. Eto ang paalala. Huwag kang lalaki na paulit-ulit sa pagkakamali. Maging lalaki na natututo. Ngayong araw, hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo, kundi ngayong araw gumawa ka ng isang bagay. 3 hakbang para sa susunod na araw. Una, buksan mo ang phone mo. Delete mo yung lumang chat. Oo, alam kong masakit. Oo, alam kong feeling mo parang pinatatay mo ang alaala. Pero ito ang katotohanan. Habang nandyan yung chat, tinatanggalan mo ang sarili mo ng oksiheno. Buhay ka dyan, at ang lalaki ay dapat buhay sa present, hindi sa istorya. Pangalawa, kumuha ka ng notebook. Kahit ano, kahit lumang notebook, isulat mo ang 3 bagay. Sinong lalaki ang gusto kong maging sa loob ng 1 taon? B. Anong 3 bagay ang handa kong ihinto ngayong araw? Halimbawa, pag-stalk, pag-inom sa kalungkutan, pag-iisip ng nakaraan. Anong 3 bagay ang sisimulan ko ngayong araw? Halimbawa, ehersisyo, pagbasa, bagong skill. Isulat mo to, hindi sa utak lang, sa papel. Dahil ang utak mo nakikipag-unahan sa emosyon. Ang papel tahimik na testigo ng pangakong dapat mong tuparin. Pangatlo, huminga ka. Isang malalim na hininga at sabihin sa sarili mo, tapos na. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil mas mahal ko ang sarili ko at ang buong buhay na naghihintay pa sa akin. Yun lang, kapatid, simple. Pero hindi madali. At pakisalitain kasama ko. At pakiulit sa sarili mo tuwing umaga. Hindi ako ang lalaking umaasa sa pagmamahal ng iba para maging kompleto. Ako ang lalaking buo. At ang pagmamahal na darating sa akin ay magiging karagdagan, hindi batayan ng aking halaga. Kapatid, isa pang bagay bago ko tapusin, may darating na babae sa buhay mo. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam sino. Baka nakausap mo na nga, baka hindi pa. Pero may darating. Pagdating ng babaeng yon, hindi siya ang dahilan kung bakit ka magiging masaya. Ikaw na yon. Ikaw na yung masayang lalaki nung dumating siya. Siya ay magiging bahagi ng iyong kaligayahan. Hindi ang pinagmulan nito. At yun ang uri ng pagmamahal na walang hangganan. Dahil hindi ito umaasa sa isa't isa para mabuhay. 2 buong tao pinagsasama ang 2 buong mundo. Kapatid, pakinggan mo pa to bago ka umalis sa video na to. Kasi alam ko, kung ikaw ay kaparehas ng karamihan ng lalaking Pilipino, matapos mong panoorin to, magsesermon ka sa sarili mo ng ilang araw. Tapos, babalik din sa dati. Kasi ang habit ay malakas. Ang lumang pattern ay komportable. Kaya narito ang payo ko. Huwag mong asahan na magkakaroon ka ng perpektong pagbabago sa isang gabi. Hindi gumagana yan. Ang stoicism ay hindi revolusyon. Ito ay evolusyon. Maliliit, matatag na hakbang, bawat araw ng buong buhay mo. Magkakaroon ka ng mga araw na babagsak ka ulit. Araw na magta-text ka ulit. Araw na uminom ka ulit hanggang madaling araw. Araw na umiiyak ka sa kotse bago pumasok sa trabaho. At ayos lang yon. Hindi ka sumusuko sa mga araw na yon. Sumusuko ka lamang kapag hindi ka na bumabalik sa daan. Kaya kapag nabagsak ka, sabihin mo lamang sa sarili mo, tao lang ako. Masakit talaga to. Pero bukas babalik ako sa direksyon na pinipili ko. Hindi sa direksyon na pinipili ng sakit ko. Yun ang stoic. Hindi ang walang iyak. Kundi ang umiiyak pero hindi tinatalikuran ng landas. Sinabi ni Marcus Aurelius sa kanyang mga pagninilay. Siya na emperador ng pinakamalakas na imperyo sa panahon niya. Siya na may access sa lahat ng pleasures ng mundo. Siya pa rin ay nagsusulat sa sarili tuwing umaga. Gumising ka. May trabaho kang dapat gawin bilang tao. Hindi ka ipinanganak para makaramdam ng sarap. Ipinanganak ka para makatulong, para kumilos,
para magkaroon ng ambag. Kapatid, pakinggan mo yan. Hindi ka ipinanganak para lang malungkot sa babaeng umalis. Hindi ka ipinanganak para maging bilanggo ng nakaraan. Hindi ka ipinanganak para sa pagiging maliit, mabait-bait lang na naghihintay ng pagkilala. Ipinanganak ka para ikaw mismo ang maging pagkilala. Para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa mundo. Kaya kumilos ka. At sa huli, kapatid, bago ako tuluyang tapusin, pakinggan mo to. Kahit mga Stoic philosophers noon hindi perfect. Si Marcus Aurelius, emperador man siya, nag-iiyak din. May mga araw siyang duda, may mga sandali siyang nanghihina. Si Seneca, mayroon din siyang mga mali sa desisyon sa buhay. Si Epictetus, umalipin siya bago naging guro. Walang perpekto. Kahit isa, pero ang tanging pinagkaiba nila sa mga ordinaryong tao, nagpatuloy sila. Kahit mali, kahit bumagsak, kahit duda, nagpatuloy sila sa paghahabol sa virtue, sa pagiging matapat, sa pagiging matatag, sa pagiging makatarungan, sa pagiging disiplinado. At yan ang hamon ko sa iyo, kapatid. Hindi ko sinasabing maging perpekto ka. Sinasabi ko, magpatuloy ka. Bumangon ka kahit ilang beses ka bumagsak. Sumulong ka kahit umuurong paminsan-minsan. Dahil sa bandang huli, hindi yung resulta ang mahalaga. Hindi yung maalala ka o makalimutan ka. Hindi yung makakita ng bagong pag-ibig o manatiling solo. Ang mahalaga ay ito, nabuhay ka bilang totoong lalaki. Hindi sa pagkakautang ng sino man, hindi sa pangangailangan ng pag-aapruba, hindi sa pangamba ng hindi pagmamahal, nabuhay ka, buo matatag, may tindig, may dangal, at yung mga taong makaka-encounter mo sa buhay, babae man o lalaki, kaibigan man o kapamilya, kaibigan man o estranghero, maiiwan nila ang iyong presensya sa puso nila. Hindi dahil sinubukan mo silang iwanan ng impresyon, kundi dahil totoo ka. At ang pagiging totoo sa mundong puro nagpapanggap ay mas bihira pa kaysa diamante. Yun ang lalaking hindi makakalimutan. Yun ang lalaking pinapangarap mong maging. Yun ang lalaking nasa loob mo, naghihintay lang lumabas. Kaya palabasin mo na, ngayong araw, ngayong oras, ngayong sandali. Ikaw ang lalaking hinihintay ng buhay mo. Pero bago pa yun mangyari, ikaw muna. Ang sarili mo. Ang pag-aayos sa lalaki sa loob ng salamin. Kaya ngayon, kapatid, huwag mo nang i-pause ang buhay mo. Buhayin mo siya. Hindi para sa babae. Hindi para sa nakaraan. Para sa sarili mo. Kasi ang lalaking hindi makakalimutan ay hindi yung nagsasaad sa buhay niya upang maalala, kundi yung namumuhay ng buong buo. At bilang bunga naging kwento sa iba. Kung narating mo ang dulo ng video na ito, ibig sabihin may natitira pa. May natitirang pag-asa. May natitirang apoy. Panatilihin mo yan. Palakihin mo yan. Subscribe ka sa channel na to kung gusto mo pa ng ganitong Stoic Wisdom sa Tagalog. Komento ka sa ibaba. Anong isang Stoic prinsipyo ang sisimulan mong isabuhay ngayong araw? Basahin ko lahat. At kung naisip mo, kahit minsan lang, na may kaibigan o kapatid kang nangangailangan ding marinig ang video na to, i-share mo. Baka yung simpleng gesture mo ang magligtas ng isang lalaki sa gabi na akala niya hindi na siya aahon. Kapatid, tapos na tayo. Pero ikaw, kasi simula mo pa lang, tumayo ka. Lumabas, humarap sa araw at sabihin sa sarili mo, ako ang lalaking hindi makakalimutan. Hindi dahil hahanapin ako ng mundo, kundi dahil hindi ko na hahanapin ang mundo para sabihin sa akin kung sino ako. Kilala ko na ang sarili ko. At iyon ay sapat na. Hanggang sa susunod na video, kapatid. Ingatan mo ang sarili mo kasi ikaw yung pinaka-importanting tao sa buhay mo. Maraming salamat sa panonood.